Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon ay itong tungkol sa ICC. Yan, ICC. Nung mga nakarang araw kasi, di ba, medyo dinidinay pa ito ng ilan. Dinidinay ng kahit na yung mga abogado ng mga biktima, dinidinay kasi hindi raw pwedeng malaman na kumikilos na sila dito sa loob ng bansa natin. Pero yesterday pala, si DOJ Secretary na mismo ang nagsabi na nandito na yung mga representatives, mga investigators ng ICC. At tuloy na yung investigasyon sa drug war. So, ano po ang ibig sabihin nito? Una, para sa mga biktima, well, sa wakas, makakamit na po nila yung inaasam nilang hustisya. Pangalawa, doon sa mga akusado, hindi natin pwedeng sabing akusado pala, mga suspect. At alam na natin kung sino itong mga suspect. Maaring kinakabahan, nagsisisi, ano pa? Nagdarasal kaya? Dapat lang. At ang isa pa na pwedeng epekto nito ay yung sinasabi nila nung mga nananakot, nitong mga nag-iingay na mga DDS, mga Duterte supporters, sa pangunguna nitong PMA graduate, retired, na hindi umabot ng maging general, na naging hanggang kapitan lang. Ito pong si Captain Clemente Enrique, na ayon sa kanya, dun sa mga pinagsasabi niya sa interview sa Examinay, na kapag ginalaw si Duterte at si Sara, ay magkakaroon ng malaking gulo. Meaning, mag-aalsa raw yung mga militar. Ngayon, sino kayang militar? Kasi sa pagkakaalam ko, ang mga militar natin, ang loyalty niyan ay nasa Pangulo. Ngayon, siguro sila, mayroon siyang grupo. Sa totoo lang may grupo sila eh. Yung grupo na kung tawagin ay Duterte Generals. Pero generals, hindi siya kasali dun. Although kasali siya sa grupo, kasi hindi naman siya general eh. At siya ngayon ang pinakamaingay na kung magsalita po siya, wagas. Kung magsalita, akala mo kung sino. Ang taas. Masyadong mataas, akala mo kung sinong mataas na opisyal. Akala mo kung makautos sa Pangulo natin, inuutusan niya po yung Pangulo natin na kailangan daw si Marcos bumalik sa UNITEAM. Bakit? Captain Clemente, sino ba ang umalis sa UNITEAM? Bakit mo sasabihin kay Bongbong Marcos, uutusan mo siya, na kung makautos akala mo, pasweldo niya eh. Excuse me, sino ka? Kumbaga huyo. Hindi ka nga umakyat ng kahit isang bahagdan ng ranggo. Kung nakautos, grabe, nakakasuya talaga pakinggan. Kailangan daw bumalik si Bongbong Marcos sa UNITEAM, kung hindi, magkakagulo. Manggugulo sila. Magkakaroon ng destabilization na pwedeng matanggal sa pwesto si Bongbong Marcos. Wow!
Akala mo naman hawak niya yung lahat ng Armed Forces of the Philippines. Ilan ba kayo? Ano nga pala sabi 146. Pero yung biniling baril ni Duterte bago siya bumaba sa pwesto 400. Alam nyo itong balitang to na nagpalisensya ng 400 pieces of high-powered firearms itong dating presidenteng Duterte. Sa totoo lang, presidente siya pero para siyang nagre-represent ng isang bad model. Hindi maayos na naging pangulo ka, you should be a model of goodness. Pero anong ibig sabihin na nagpalisensya ka ng 400 firearms at hindi basta-bastang mga 45 or 38 mga maliliit lang na baril, kundi mga high-powered. Aanhin mo yun. Not unless na magbubuo ka ng isang grupo. Isang grupo ng private army na gagamitin sa kudita. Kaya naman, alam nyo, ang isip talaga ng tao ngayon, kapag nagkaroon ng destabilization, wala pong ibang pwedeng may gawa niyan, kundi si Duterte. Nandyan lahat ang elemento, ang rason, kung bakit siya ang may pakana. Unang-una, inamin niya mismo galing sa bunganga niya. Galing sa bunganga niya dyan sa programa niya dyan sa SMNI. Na kausap niya mga retired generals na nagpaplano sila at may sama ng loob yung mga general. Ano naman ang sama ng loob nila? Anong sama ng loob nila kay Marcos? Retired na sila Ngayon lang naman umupo si Marcos. Sino ba ang naging boss nila nung sila ay active pa? Si Marcos ba? Di ba ikaw, yung mga nakaraang pangulo? Bakit kay Bongbong Marcos sasama ang loob? Para bang... Ngayon, itong sinasabi nitong Clemente na ito na parang gusto niya, yung gusto niya ang gusto niyang masunod. Kailangang masunod yung gusto niya. Na kailangan wag gagalawin daw si Duterte at ang SMNI at si Sara. Para saan? Alam nyo mga kababayan, itong Clemente na ito, naturingang isang militar. Ibig sabihin, ang trabaho niya is for peace and order and national security. Pero ang mga taong gusto niyang alagaan ay mga drug lord. Tapos mga violators ng batas. Tingnan mo, 'di ba si Eric Celis? Siguro ko naman po mga kababayan nalaman niyo na kung ano talaga ang totoong pagkatao ng Eric Celis na ito. Na isang sinungaling, mapagpanggap, isang impostor, nagkukunwari na NPA na hindi naman pala. Hindi naman pala NPA kundi involved sa drug trade. Ito ba? Ito ang mga ipinagtatanggol ni Sara at ni Amy Marcos at ni Clemente. Magawi tayo sandali kay Amy Marcos, no? Itong grupo po ni Duterte ay nagbabalak ng destabilization. Nagbabalak na patalsikin sa posisyon, ikudita, si Bongbong Marcos. At kasama po sa grupong ito na nagpaplano ng masama laban sa Marcos administration ay ito mismong kapatid na si Amy Marcos. Ngayon, anong klaseng kapatid ito na nakikipagkaisa sa mga nagbabalak
mga nagbabalak na pataubin ang kapatid niya. Alam mo, kapag may nangyari sa gobyerno natin na napatalsik si Bongbong Marcos, isa ito sa sisisihin itong Amy Marcos na to. Hindi ito dapat pagkatiwalaan, mga kababayan. Kasi traitor. Itong mga gusto magpatalsik sa gobyerno, traitor yan sa bayan. Itong mga retired generals na ito, traitor yan sa bayan. Si Duterte, yung mga kasabot niya, mga traitor yan sa bayan. Kasi kung matinukang Pilipino, matinukang mamamayan, hindi mo kakalabanin ang gobyerno na gumagawa ng kabutihan. Nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo, oh. Tapos guguluhin nyo, gusto nyong palitan ng mga nai-involve sa drugs at sa murder. Anong klaseng utak mayroon itong mga retired generals na ito, pati na si Amy Marcos? Diba? Ngayon, balik tayo sa ICC. Bakit itong mga galit na galit sila, itong grupo na to, mga DDS, galit na galit kayo kay Bongbong Marcos tungkol sa pagpapasok ng ICC? Unang-una, bakit naman pupunta dito ang ICC? Diba? Bakit iniimbestigahan ang mga Duterte? May kasalanan, di ba? Kaya iniimbestigahan. Ngayon, iimbestigahan pa lang. Hindi pa naman sigurado kung guilty nga sila. Kaya nga mag-iimbestiga eh. Kaya sana, wag naman muna kayong manerbiyos. Mag-iimbestiga pa lang. Paano kung sinwerte kayo na hindi naman pala nakakuha ng sapat na ebidensya? Yung mga taga-ICC. O diligtas kayo. Ngayon, kung talagang hindi kayo guilty, wala kayo dapat ikatakot. Hayaan nyo lang sila dyan mag-imbestiga. Ba't pinipigilan ninyo ang ICC na pumasok? Galit na galit kayo kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ba ang may gusto niyan? Unang-una, ang may gusto na papasukin ng ICC, yung mga biktima. Hindi si Bongbong Marcos. Yung mga biktima, hindi pa po presidente si Bongbong Marcos. Dating nagsumbong na, lumapit na yung mga biktima sa ICC. Kung mayroon kayong dapat ikagalit, yung mga nagsumbong, yung mga biktima, at yung abogado nila. At lalong-lalo na, yung mga taong nambiktima dito sa mga biktima. At kay Bongbong Marcos kayo magagalit? Ala naman siyang kinalaman dyan. Pangalawa, may magagawa ba si Bongbong Marcos na pabalikin ang ICC dito kung hindi dahil sa desisyon ng Supreme Court? Unang-una, Supreme Court ang nagdesisyon na according to the Supreme Court, may jurisdiction ang ICC dito sa atin kahit na tumiwalag. Ang linaw eh. Itong mga nagagalit na ito, itong mga blind supporters na ito, kahit mga vloggers na mga tagahanga ni Duterte, kesyo, wala ngang jurisdiction eh. Yan kasi ang naririnig natin. Yan ang naririnig natin lagi sa mga interview, sa mga opinion ng mga tao. Pero yung latest nga po, intindihin naman ninyo na Supreme Court na mismo ang nagsasabi na may jurisdiction pa rin ng ICC sa Pilipinas kahit na tumiwalag ang Duterte. At hindi nyo ba napapansin bakit tumiwalag si Duterte mula nung iniimbestigahan na siya? Ang linaw ng dahilan, guilty kasi. O, ngayon, kung guilty, bakit ninyo pinoprotektahan? Ibig sabihin lang niyan, kung guilty siya, totoong pumatay siya ng tao.
totoong nang abuso siya, totoong nang biktima siya, totoong pumatay. Nang hindi lang isa, dalawa, 10, libo-libo po. Ngayon, bakit ninyo gustong protektahan ang ganitong klaseng murderer, mass murderer? Kung kayo po ay nagtatanggol sa ganitong klaseng tao, ibig sabihin, kayo rin, mayroon kayong parte dyan sa krimen na yan. Di ba, mga kababayan? Well, yun ang opinion ko. Kahit na hindi mismo ikaw ang kumalabit ng gatilyo ng baril, the fact na ipinagtatanggol mo yung kumalabit ng gatilyo, kasali ka na rin sa krimen. Right, Lord? Kasabwat, accomplice. Kaya pwede ba? Tumigil nga kayo. Palibhasa kasi, hindi kayo ang biktima. Hindi kayo yung pamilya ng biktima. What if kayo ang naging biktima? Hindi ba gugustuhin nyo rin na makakuha ng hustisya? Kaya pwede ba? Hayaan nyong gumulong ang hustisya. Hayaan ninyo na yung ICC, yung justice mismo, ang humatol, hindi tayo. Huwag na tayong nangingialam. Huwag tayong nakikialam. Yung gustong makakuha ng hustisya, hayaan nating makakuha ng hustisya, hindi yung haharangin ninyo. Diba? Tama, hindi. Okay? So, yun po mga kababayan, inamin na po ni Secretary Remulla na ang ICC po ay nandito na sa Pilipinas at tuloy na ang investigasyon sa war on drugs. Kaya, Duterte camp, good luck. Okay mga kababayan, thank you for watching and I'll see you in my next vlog.